Nangyayari ngayon sa ano pong nakikita nyo ngayon sa pangyayari ngayon sa diyan po sa Senado na minsan po kayong nagsilbi? Unang-una, may mga regulasyon naman na Admar, no, MJ? May batas tayo. At ang pinakamatimbang na regulasyon ay yung saligang batas. Basta sundin lang yung proseso at hindi yung binabanggit natin na gamiting sandata sa politika yung mga institusyon na patuloy na nanganganib, no? So, sundin lang yung proseso at hindi magkapersonalan, hindi magkasakitan at matigil na itong hindi ka nais-nais na siglo ng habulan ng habulan. Pagdating pag umabot na tayo ng 2028, baka naman yung maupo nasaktan noong nakarang administrasyon, di habulan ng habulan, nalalagay sa alanganin yung interes, yung tunay ng interes ng taong bayan at napapawasan yung dapat na iukol natin na pangunahing serbisyo. Opo, dito po sa mga lagi na lang umuugong na kakapalit pa nga lang ng ng liderato po diyan sa Senado, pero hindi pa rin po mapatay-patay ang issue po ng kudita. Ito po ba'y first time nyo pong narinig sa kasaysayan po ng Senado, Senator, or marami na rin ganito sa nakalipas po ng mga kongreso? Alam mo, Adbar, no, MJ, normal yan. No? Normal sa proseso. Pag may pagkukulang sa pananaw nung kahit na sinong senador, 24 kasi yan di mag-iikot siya para hikayating yung iba na maging bahagi ng pagbabago ng liderato para masunod naman yung ninanais, yung tinatawag na majority, no? Mayoridad. So, sa isang banda, numbers game yan. No? Kung nagpapalit naman tayo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, every 6 years, nagpapalit tayo ng congressman, ng mayor, ng governor, no? Every 3 years, hindi nakataka-taka na sa isang institution, sagradong institusyon katulad ng Senado, normal yung pagpapalit, no? So, huwag tayong mabahala. Ibig sabihin, malusog yung ating demokrasya at may kalayaan na magpalit tungo sa tunay na pagbabago. Opo, kasi ang nakikita ko rin sa mga comment section ng mga netizen po, na mga nagkokomento dito, nagtataka sila, bakit hindi na lang pagbigyan muna, total itutuloy naman talaga yung impeachment, no? Ang sabi nga ni Senate President Alan Cayetano na wala nang pagbabago diyan, yung pagbabago ng liderato at saka yung sa rules ay walang kaugnayan doon sa impeachment kasi nailathala na nila, na pagdesisyonan na nila. And ito namang isa sa mga malaki pang mga gagawin ng Senado, partikular na ng Senate Blue Ribbon Committee, ay muling pagbubukas ng investigasyon sa maanomalyang flood control project, which is yan naman talaga ang gusto ng nakararaming mga Pilipino. Bakit kailangan na pigilan? Mabuti na itanong niya ng mga netizens natin, no? Actually, dapat positibong senyales yan na Adman, no, MJ, na active yung netizens natin. Ibig sabihin, marami tayong mga kababayan na gusto nang makialam sa palakad ng pamahalaan at lantaran, hayagan, di ba? Hindi patago. So mabuti yan, active sila sa social media para makinig yung mga hinalal natin na mga opisyales na dapat maglingkod sa ating lahat. No? So magandang senyales yan. Pero itong pagbabago, no? Pag nakabuo ng 13 at gusto ng iba baguhin yung liderato, sinabi rin naman yan ni Senate President Cayetano, no? Na he serves at the pleasure of the majority. So wag tayong mabahala. Senyalis yan, tulad ng sabi ko, ng isang malusog na demokrasya. Kaya i-encourage natin ito. Dapat lalong maging aktibo, mag-ingay, hindi lamang sa social media, kundi sa ibang pamamaraan yung ating mamamayan para nakikialam na tayong lahat sa pamalakan. Yun lang, huwag tayo magka-personalan, no? Dahil nabababad tayo sa personalan, baka nasosobrahan yung kampi-kampi na politika. Nalalagay sa alanganin tuloy yung tunay na interes ng mas nakararami. Opo. Senator, nabanggit niyo po yung katagang parte ng demokrasya.
Minsan na pong sinabi sa isang panayam kay Senador Rodante Marcoleta na may kasamahan siya sa majority na kinukulit daw at sinabihan pa na ibabasura yung kaso kapalit ng paglipat mula majority at minority. At kanina sa press conference bago sumuko si Senador Jinggoy Estrada ay kanya pong inamin na meron niyang ganun nangyayari sa kanya na hinihimok siya na bumaliktad kapalit ng pagbasura po ng kaso. Tingin niyo po parte pa yun ng demokrasya, Senator? Admar, alam mo, para sa akin, personal ko na opinion ito bilang private citizen, nagpasya na at kahanga-hanga para sa akin yung naging desisyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, may kumpiyansa siya na bibigyan siya ng patas na laban ng sistema. Samantalang yung ibang mga, di ba, yung ibang mga lumabas, no, sa impluwensya ng batas, yung mga fugitive, no, wag na tayo magbabanggit ng pangalan, no. Ibig sabihin kaya nila pinili, no, na magtago, maging fugitive, umiwas dahil wala silang kumpiyansa sa sistema na mabibigyan sila ng patas sa laban. So, itong ginawa para sa akin, ni Senator Jinggoy, kahanga-hanga yan. Ibig sabihin, nagtitiwala siya na bibigyan niya patas sa laban sa isang sistema na gumagana. So, walang politika yan. Positibong senyales yan. Opo. Bago lang si partner MJ, Senator, kayo rin po ba ay nagtataka bakit karamihan po sa may mga kinakaharap na kaso at reklamo ay nasa panig po ng mayorya? Ay, yun nga, Admar, no? Magkakaalaman tayo dyan. Dahil siyempre, pag humarap na sa korte, magpipresenta na ng ebidensya, pabor o kontra dun sa nasasakdal, no? Para sa akin, Admar, no, MJ, hindi ko tinuturing na sumuko si Senator Jinggoy. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa niya at sinabi ko nga, kahanga-hanga, na magpailalim, sumailalim sa proseso at sa sistema. Ibig sabihin, gumagana yung sistema. Ngayon, magkakaalaman tayo. Kaya di ba sabi na kanina, yung mga binanggit ng mga impormasyon, abangan ang susunod na kabanata. Malalaman natin yan. At ang mga testigo rito, ang mga nanonood at nakikinig, yung taong bayan. Dahil kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang senador ng Republika, sinong pangkaraniwang mamamayan ang kaya natin bigyan ng hustisya? Yung walang kalaban-laban. Hindi senador, hindi public official. Yan ang kailangang malaman. Diba? Sa takdang araw, sa korte, sa sistema. Opo, Senator, si MJ po ito. Magandang gabi po. Ay, MJ. Opo. Ay, good evening. Opo, sir, kung kayo po ay halal na miyembro ngayon ng 28th Congress sa Senado, ano ang role ninyo pong gagampanan sa ganitong sitwasyon? Kapag na, halimbawa, kasama kayo ngayon, sir, sa Senado, anong role ang inyo pong gagampanan? Uulitin ko na ano ba ang misyon, ano ba ang trabaho, ano ba ang mandato ng isang institusyon katulad ng Senado? Gumawa ng batas. Hindi ba? So, yan ay magagampanan lamang natin pag maging mahinahon tayo. Nung panahon namin, hindi ko naman hinuhusgan yung mga ating kagalang-galang na senador ngayon, no? Nadadaan namin palagi sa pag-uusap. Yun nangyayari sa floor, no? Sa bulwagan ng Senado. Minsan nagkakainitan, no? Pero doon sa Senator's Lounge, sa executive session, nagkakausap-usap. So sa tingin ko, mataas ang kumpiyansa ko na sa dulo nito, ang ating mga magigiting na senador, ano man ang tingin natin sa kanila, no? Usap-usap yan para ma-resolve ang mga bagay na ito. Dahil wag natin pangunahan yung kakayahan ng mga botante natin. Kahit sabihin natin di ba, may mga komentaryo tayo tungkol sa kalidad ng ating mga senador ngayon. Hindi natin pakikialaman yan. No? Nasasabihin lang natin, mataas ang kumpiyansa ko na sa dulo. Kaya lang, madaliin natin dahil nag-aantay yung taong bayan. Example dito, MJ, Opo. ano na ang nangyari dun sa flood control? Okay? Ngayon, may paraan na dyan. Ang aking balita, ayon sa news, di ba, lahat naman tayo nakikinig at nanonood sa news, di ba? Nag-create ng subcommittee dun sa Blue Ribbon para talakayin, ipagpatuloy ang pagtalakay dun sa flood control. May mga lumabas na mga
testigo na hanggang ngayon hindi pa napapakinggan. Ang kumisan, di ba? May kasabihan na pag may nagdadala ng balita o impormasyon, imbis na pakinggan muna natin yung sinasabi, kill the messenger kagad. Di ba? Parusahan yung nagdala ng masamang balita, imbis na pakinggan kung ano yung balita. Saka na natin na talakayin kung ano ang kalidad ng kredibilidad ng testigo, ng may dala ng impormasyon, at yung kalidad ng impormasyon, yung katotohanan na napapaloob dun sa impormasyon na dala. Opo. Para po sa mga hindi nakakaalam sa ating global viewers po, Senator, si Senator Gringo po ay produkto ng PMA Class 71 at siya po ang class baron o baron po ito ng PMA class nila. At sir, yaman at nagpausapan po natin itong kalidad ng impormasyon. Kayo ho ba'y naniniwala doon sa mga tinuran ng 18 dating Marines? Malalaman natin yan, MJ, no? Admas. Di pakinggan natin sila. Ang naririnig natin na dalang impormasyon nila, yung napapaloob dun sa affidavit. Wala pa dito yung pagtalakay dun sa ng mga ganong insidente. Nagkakainitan, may tensyon, minsan nga nagkakaputukan. Sa awa ng Diyos, nagkaputukan pero walang nasaktan. Wag na natin antayin na magkasakitan pa, di ba? Sundin natin yung proseso, magtiwala tayo sana sa proseso. Ngayon, kung mawalan na tayong lahat ay lubusan ng mawalang tiwala sa proseso, then mag-iisip na naman tayo ng mga shortcut. Diba? So ano pa ang silbi ng korte natin ng mga proseso? May isa pa pala sa paintulot niyo. Baka Opo. naman nasosobrahan ko na. Walang problema, sir. No? Walang problema po. Okay. Pinapako tayo sa pro ganito, anti ganito, di ba? Personalidad. Hindi ba? Yan nga ang motto ng istasyon natin, no? Di ba? Pro God, country, at pamilya, Filipino people. Diba? Hindi dito pinag-uusapan yung kampi-kampi, politika. Diyan ka sa panig, di kalaban ka. Diba? Pro-God. So, hindi natin ganun kadalas naririnig yung pro-Pilipino. Diba? Pro-God, country, and people. Diba? Yun ang nawawala sa conversation. Opo, ang tagline po natin na Binone Pastor sa SMNI News, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Senator. Okay. Mabigat yun, mabigat yun. Pwede kayo mag-survey. Sabihin nyo, yung ayaw sa Diyos at sa Filipino people, itaas yung kamay. Sa tingin ko, wala magtataas ang kamay. Pero pag nagbanggit ka ng personalidad, merong kontra, merong pabor. So wag tayong mapako dun sa tinatawag na partisan politics at huwag natin i-weaponize gawing sandata yung mga matitibay na institusyon. Kaya siguro ang mga problema natin pang-ekonomiya, di ba yung pangunahing pangangailangan? Food, pagkain, food, clothing, shelter, pambayad ng tuition, edukasyon, pambili ng gamot, pang-dialysis, pambansang kalusugan. At ngayon, yung bagong ginto at langis, data, impormasyon, makatotohanan na impormasyon, hindi yung marites o fake news. Hahaluan pa ng AI. Opo. Di ba? So, food, clothing, shelter, health, education, at makatotohanan na impormasyon. Yan ang mga tunay na problema natin. Hindi yung kalaban natin sa politika. Opo. Yun siguro. Pang-ekonomiya, no? Pondo, ang mga pangunahing problema natin. Pero ang mga paunang solusyon sa aking pananaw ay mga politika. Ayusin natin yung politika natin, no? Para magkausap-usap.
lagi ko sinasabi yan na MJ, Adman, no? Na globally, pag pinag-uusapan tulong, yung utang, laman ng utang, talagang world class tayo. Ha? Talagang competitive tayo globally. Pero pag ang pinag-uusapan ay puso, Pilipino ang champion. Walang kaduda-duda. Yan, no? 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world. Mga overqualified na teacher at nurse na nagpapalaki, nag-aaruga, nag-aalaga ng mga anak ng mga pinuno ng ibang bansa. More than 50% ng seaman, mga mandaragat, Pilipino. So sabi nila, pag tumigil magtrabaho ang Pilipino sa lahat ng bansa at sa karagatan, babagal ang ekonomiya ng mundo. Ganon tayo katindi. Saan tayo napapako ngayon? Di ba? Sa pagpapalit ng liderato, sa flood control, di ba? Sa mga, alam ko na intindihan naman ninyo. Opo. Sinasabi ko. Opo. Actually, Sen, ang ibang bansa, AI na po ang kanilang mga pinag-uusapan doon, automation po ng mga industriya. Sa atin na napako ho tayo talaga sa issue po ng... Hindi. Opo. Hindi. Sorry sa pagsabat. Lagi sinasabi ng gobyerno, ano, di ba? Inclusive growth. Sabay-sabay na pagunlad. Nung DICT, kadihim ako ng Department of Information and Communications Technology. Siyempre, lalapit ako sa local government. Hindi ko na ba magiting kung sino mga nilapitan ko, no? Pero ang tanong na kuminsan nahiya sigurong sabihin sa akin, Secretary, gusto nating magtayo dyan ng tower, ng kable, ng satellite. Ilan ba ang butante dyan? Di ba? Mantakin ninyo. Tinatanong, ilang butante ang binibilang. Pag lumapit ka naman sa private sector, di ba, mga telco, bossing, patayuan natin ng tower, ng kable, gano'n. Alam mo naman ang tanong sa akin, Secretary, saan ba tayo kikita dyan? Naku po. So, ako, pag sinabing inclusive growth, unahin mo yung pinakamaliit, yung pinakamalayo at pinakamahirap. Pag inuna mo yon, dadami ang tao, magiging productive, dadami ang butante, kikita ka. Di ba? Yan yung tinatawag ka, MJ, no, Admar, na short-term, pangmadalian, no, na sakripisyo para sa pangmatagalan na benepisyo. Yan dapat ang mga tinatalakay natin, hindi itong nababaon tayo sa... Kung kaya nating isolve yung mga problema natin sa sarili nating bakuran, naku, sinong mga tiga-ibang bansa na banta ang hindi natin kayang harapin? Opo. Yun ang thinking ko. Opo. Sen, may dalawa lang pong importanteng mahalagang tanong na ipinapaabot po yung ating mga netizens para po sa inyo. Minsan na po sa inyo pong buhay, Sen, na kayo po ay lumaban, laban po sa inustisya at hindi pagkakampantay-pantay sa pamahalaan. Marami kasi nagsasabi, lalo na itong mga kababayan natin, na kaya raw pinipigilan o may balakasuhan po yung mga majority senators ay para po mapigilan, hindi matutuloy yung flood control investigation. Anong sapantahan nyo dun, Sen? Para sa inyo? Ang magde-decide niyan, doon sa nagtanong nating mga interesadong kabayan, MJ, no, Admar, no? Opo. Abay, wag natin antayin na ang magbigay ng kasagutan diyan, yung nagtatanong. Kaya nagtatanong baka naiinip, baka nagtataka, baka interesado. Totoo, valid na tanong yan. Ano na nangyari dun sa flood control? Hindi natin sinasabi, abay, nababaling na naman yung atensyon natin sa ibang bagay. Tama. Ano ang nangyari dun sa flood control? Pag nasagot natin yan, then move on na naman tayo sa ibang issue. Diba? Bakit importante ang flood control? Abi, kinunan pa ng picture yung 1 bilyon. Diba? Na pera. Yung bulto-bulto. Nasa maleta, Sen. Kinunan. Yung nasa maleta. Ay, hindi. Yung nasa maleta, yung nasa kwarto, yung nasa table. So ngayon, MJ, Admar, no, sa ating mga alam na, at least, di ba, alam na natin ang itsura ng 1 bilyon na piso. Di ba? 4 feet by 4 feet by 5 feet. Ngayon, ito ang tanong. Marami pa tayong mga kababayan na kumakain sa basuran. Okay? Yung mga pagpag, di ba, yung mga tira-tira na hindi na ubos na sandwich, di ba? 1 piraso lang nung 1 bilyon na 4 by 4 by 5 ang makupit mo
kaya mong kumain ng 3 araw. Okay? So, sino naman ang hindi sasama ang loob? Diba? Diba? Nasobrahan. Diba? Nasobrahan. Mm. Diba? Isipin mo, hindi ngayon bilyon ang pinag-uusapan, trilyon. So, ang tanong, diba? Valid na tanong yan. Wala tayong kwan, ha? Hinahahagi at tinutukoy. Kailangan may kasagutan yan sa lalong madaling panahon. Ano na ang nangyari sa flood control investigation? Ano na? Ano na? O bakit tayo nasa ibang issue ngayon? Opo. Sir, Kaya natutuwa ako na nag-create ng subcommittee. Mm. Ako, pabor ako doon. Para mabigyan na ng kasagutan yung katanungan ng ating mga kababayan. Ngayon, balik tayo doon sa unang katanungan. Bakit tayo tumayo noon? Hindi laban sa isang administrasyon para sa, hindi kontra sa, para sa pagbabago. Diba? 40 years ago, hindi yung personal. mm. Gusto ng taong bayan, diba, ng pagbabago para ma-improve naman yung sitwasyon. O, di ka kumalaslo na yung isang portion, yung Reform the Armed Forces Movement, yung RAP. Diba? O, para sa tao yun, para sa Diyos, sa tao, diba? At sa Pilipino. Anong masama ron? Hindi ba mapayapa? Diba? Bloodless revolution yan. But anyway, ibang topic naman yan. Sinasagot ko lang yung katanungan ng kababayan natin na MJ. Opo, ito, huling entry ng ating netizens. Sir, kayo po ay PMAer, si Senator Bato po ay PMAer din. Pabor raw po ba kayo na itong mga kaso, mga bintang kay Senator Bato ay dinggin po sa Banyagang Korte? Pabor po ba kayo na ipahuli siya sa ICC? Nako, di ba? Okay, wag na lang muna si Bato. Unahin natin yung pinagmulan nito. Mm. Hindi ba si dating Pangulong Duterte nakakulong ngayon sa ibang bansa, sa ibang korte? Bago pa yung huling halalan, MJ, Adman, no? Doon sa kabayan natin nagtanong, Mm. naging bahagi ako doon sa signature campaign para, sabi ng ating pamahalaan, gumagana yung mga korte natin. Diba? Yung hustisya natin gumagana. Hindi tayo failed state. Gumagana yung demokrasya natin. Diba? Ngayon, ang tanong ko at tanong ng mga iba nating kababayan, no? Bakit natin pinaubaya ang isang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ibang korte sa ibang bansa? Samantalang, di ba, nagdesisyon na tayo na hindi na tayo bahagi ng ICC. Di ba? Yun ang katanungan. Hanggang ngayon, ngayon, i-pass forward natin kay Senator Bato. Hindi ko kayang sagutin niya. Dahil siyempre, si Senator Bato, ang pahiwatig niya, kaya hindi siya pumapailalim dito sa batas, sa proseso, whether ICC yan o is, ang feeling niya, siguro, hindi ko siya pinangungunahan, hindi patas ang laban. Tulad nung nangyari kay former President Duterte. Ngayon, ang katanungan is kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang dating presidente at isang senador ng Republika, kaya natin magbigay ng hustisya sa ordinaryong Pilipino, yung pangkaraniwang Pilipino. Yan ang katanungan. Nako, mabigat na tanong yun. Partner Admar, baka may mga mensahe ka kay Senator Gringo? Speaking of mensahe, huling mensahe nyo na lang po, Senador, sa ating mga kababayan po. Nako, Admar, MJ, no? Alam nato ng mga kababayan natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Okay, yan ang suggestion ko. Yan ang mukhahi ko, yan ang panalangin ko, di ba? Tanggalan muna ng ibang bagay yung ating mga kababayan, di ba? Di ba? Ang lawak ng pasensya talaga natin. Ganun tayo dinisenyo ng Panginoon, di ba? At tiwala sa sistema. Dahil pag nangyari yan, ay nako, isa na natin makote. At di ba? Alam niyo ang mangyayari, di ba? Nangyari na sa atin yan. Huwag na tayo mag-shortcut. No? Pero, huwag tayong pakaangkaang. Di ba? Bilisan natin ito dahil hindi pwedeng paghintayin yung nagugutom, yung walang bahay, yung walang pambayad ng tuition, yung walang pambili ng antibiotic, yung nagiging biktima ng fake news. Hindi pwedeng mag-antayan. Kaya bilisan natin, pero wag natin isakripisyo yung kalidad ng sistema natin. Magtiwala muna tayo, no? Magtiwala tayo. Magdasal tayo ng magkakasama. So, ang aking
panukala, ang ating request, ang aking dalangin ay let us together. Laging magkakasama. Mangarap tayo, wala naman sa mga mangarap. Pero magdasal tayo para tapatan natin ang panalangin yung ating pangarap. At para hindi naman nakakaya sa Panginoon, mangarap tayo, magdasal tayo, pero magsikap tayo. Pero kailangan magkakasama tayo, hindi hiwalay. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Muslim, Katoliko, born again, di ba, Kristiyano. Tayo ay Pilipino na naniniwala sa isang Panginoon. Senador, maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po. Nako, Thank you, sir. Salamat, Advar. MJ, ingat kayo palagi. Mabuhay po. Maraming salamat. Si former Senator Gringo Honasan po, atin pong nakapanayam. Kaugnay nga po